Magandang araw po, Sir Paul. Ako po si Maria. Nangyari po itong ibabahagi ko sa inyo. 1999, sa probinsya po ng Agusan del Sur. Liblib po ang lugar na kinilalagyan namin. Isang baryo, tabi po ng ilog. Ang pangunahing pinagkakakitaan po ng mga tao doon, pangingisda, pag-uuling, pagtatanim, pag-aalaga ng hayop, at pagbubukid. Simple lang po ang buhay ng mga tao doon. Pero kahit simple po ang buhay, talamak pa rin sa amin ang asal ng mga Pilipino magpasa hanggang ngayon. Yan ang tsismisan, siraan, hilahan pa ibaba. Ngayon uso yan. Pero dati, uso din yan. Iba-ibang style nga lang. Dati, may mga manginginom na rin. Uso yan sa mga tatay. Sa mga nanay naman, uso rin po ang mga tsismisan. Ako, aminado ako. Ang nanay ko'y isa sa mga ganyan. Yung tinatawag po na marites. Ang dami nilang sinisiraan, kinikwento, pinag-uusapang buhay ng may buhay. Anyway, hetong kwento na ito. Nangyari po ito around December din po. Pasko o New Year, mga ganyan po ang panahon noon. At ang pinakamalalang pinagchichismisan po ng mga nanay noon, ultimo ng mga tatay na mga nag-iinuman, ay ang isang bagong dayo sa amin na kung tawagin nila ay Glendang Baliw. Si Glendang Baliw po, isa po itong pulube. Ang edad niya ay siguro mga 20 hanggang 30. Kaya naman naming sabing baliw ito. Paano ba naman? Palagi po nagsasalita mag-isa. Tapos kung bakit din pulube, ang dumi-dumi po ng damit niya. Para bang taong grasa at natutulog lang po ito sa kung saan-saan. Sa gilid-gilid ng mga bahay, sa gitna ng kalsada, sa kagubatan. Marami mang taong naiilang sa kanya, marami din namang tao sa amin yung lumalapit at nagbibigay ng tulong sa kanya. Kabilang na ako doon. Kahit po lasinggero ang tatay ko at tsismosa naman ang nanay ko, hindi ako tumulad sa kanila. May mga pagkakataon na kapag nakakasalubong ko itong si Glenda, binibigyan ko ito ng kung anong meron ako. Konting pagkain, tubig, minsan damit. Kapag ganun, niningitaan naman niya ako. Wala namang problema. Nagpapasalamat naman siya at maayos din naman siyang kausap. Minsan nga, kapag nagkakausap kami, tinatanong ko siya kung saan siya nanggaling. Ngunit sinasabi niya lang, malayong lugar. Huwag ko na raw tanungin pa. Sa paglipas po ng mga panahon, heto pong si Glenda, napansin po namin na merong mga pinagbago. Ang isa sa mga pinagbago po niya, para po siyang may daladalang lampin. Yung para bang may bata. Pero ang totoo, wala naman. Kumbaga parang meron siyang baby noon. Feeling niya may anak siya. Yung ganun ba? Mas lalo tuloy siyang pinagkakatuwaan ng mga tao. Kinukot siya. Kasi feeling niya may baby siya kahit wala naman. Ako naman, binabaliwala ko na lang yun. Hanggang isang araw po, kauuwi ko lang nito galing sa pamamalengke. Magtatanghali na po nun, nang makasalubong ko po si Glenda. Glenda, saan ka pupunta? Diyan lang. Paaarawan ko lang tong anak ko. Glenda, tanghali na. Baka mainitan niyang anak mo. Hindi, kaya to ng anak ko. Sa totoo niyan, naawa ko kay Glenda. Para kasing tinatakasan na talaga ito ng bait. Sinasakyan ko na lang siya. Binigyan ko naman ito ng barya. Tinanggap naman niya at nagpasalamat. Pagkatapos nun, tinignan ko na lang siyang maglakad papalayo. Nakakaawa talaga ang babaeng yon. Lumipas po ang mga araw. Sa lugar po namin, doon sa baryo namin pati sa mga karatig po na baryo, may kumalat po na mga balita. Di umano, may mga nawawala daw mga dalaga. Pasok po sa edad ko, 16, 18, 17. Wala naman daw makapagturo kung saan napadpad ang mga dalaga kasi imposible namang nakipagtanan sa mga nobyo nito kasi mahigit 5 na raw po ang nawawala. Natakot tuloy ang karamihan. Ang daming espekulasyon kung ano ang nangyayari. Pero ang pinakaumugong sa lahat,
Baka raw po may aswang na nangunguha nga ng dalagita. Siyempre, natakot kami nun. Probinsya kami. Hindi pa man ako nakakakita ng aswang. Ewan ko pero naniniwala ako doon. Ako kasi yung taong mas maigi ng maniwala, mas maigi ng maging sigurista, kaysa naman pagsisihan mo ang lahat. Dahil po doon, hindi na ako naglalalabas ng gabi. 5:00 pa lang po ng hapon. Kailangan nakauwi na ako niyan. Kapag nga natatapos ang klase namin nun, diretso uwi na ako. Dati kasi, nakikipag-banding-banding pa ako sa mga classmate ko. Tumatambay-tambay pa kami sa mga puno, sa mga ilog, sa plaza, at kung saan-saan. Pero mula nga na mangyari yun, diretso uwi na ako. Ganon din naman yung mga classmate ko kasi miski sila, natatakot at nababahala din. Bawat barangay, bawat baryo, mga nag-iingat din. May mga tanod na pong nagdoronda sa gabi, sa paligid po ng baryo. Ngunit kahit na ganoon, wala naman pong nakikitang misteryoso, mga nahuhuli na misteryosong tao. Hanggang sa isang umaga po, nagulat po ang lahat nang isang mag-asawa po ang naglulupasay sa gitna ng aming baryo. Yung anak daw nilang dalaga, hindi pa raw umuuwi kagabi pa. Akala nga raw nila nakitulog lang daw ito sa kaklase niya. Pero hindi daw. Sa pagkakataon na yon, dahil sa baryo na nga namin ito naranasan, napasabi ako na totoo nga pala talagang nangyayari yun. May pagkawala nga talaga ng mga kababaihan ng mga dalagang tulad ko. Ultimo nga paglabas, ikinatatakutan ko na kahit tirik pa ang araw. Ngunit gustuhin ko mang hindi lumabas. Wala naman akong pagpipilian dahil kailangan kong pumasok sa eskwelahan. Lumipas po ang mga araw, linggo, hanggang sa naging 1 buwan. Natigil naman po ang pagkawala ng mga dalaga sa baryo namin pati sa mga karatig na baryo. Sa eskwelahan nga namin na nasa may bandang bayan, nakalimutan na nga rin po ang nangyayari. Kasi wala na pong sumunod Dahil doon, kahit papaano nakampante po kami. Ngunit, yun ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ko. Isang hapon po, uwian po namin sa eskwelahan. Naimbitahan ako ng isang classmate ko na kumain daw muna sa kanila. Di umano, birthday daw niya. Sa katunayan, buong klase nga ang naimbitahan. Kalahati ay hindi pumayag. At ako, napasama sa kalahating napapayag. Siyempre, nagkabuyuan Isa pa, yung bahay naman ng kaklase ko na iyon, doon din naman sa daan pa uwi sa amin. Kumain kami ng mga classmate ko. Ang sasarap ng handa, dinner. Pasado 8:00, nag-aya na rin po kaming umuwi. Ang saya-saya namin nun. Naghiwa-hiwalay na rin kami. At habang nasa daan nga ako pa uwi, talagang busog na busog ako. Hirap na hirap ako maglakad. Habang naglalakad mag-isa, napapansin ko po sa paligid ko na parang may naglalakad. Parang may sumusunod sa akin pero kapag nililingon ko naman, wala naman akong nakikita. Hanggang sa magulat na lang ako nang bigla ako makakita ng 3 lalaki sa harapan ko. Alam ko, may mali na nun. Tatakbo na nga sana ko patalikod. Ngunit, nakakita rin ako ng 3 kalalakihan na nandoon. Bigla nila akong pinilibutan. Hindi ko makita ang kanilang muka. Nakatakip kasi ito ng bimpo o panyo. Kunin nyo na yan. Kailangan natin ng kidney ngayon. Mahal ang bibigay nila. Pwede rin natin magamit yung iba pang internal organs niyan kapag may naghanap. Bilisan nyo. Hindi pala mga aswang ang nangunguha ng mga dalaga, kundi mga tao, sindikato. Mukhang nangunguha sila ng mga internal organs at ibebenta sa mga mayamang nangangailangan. Wala na ako nagawa. Natagpuan ko na lang po ang sarili ko na binubuhat po nila. Ngunit maya-maya, nagulat na lang po ako nang marinig kong nagkakagulo ang mga lalaking humahawak sa akin. Parang may umaatake sa kanila. At kasunod po nun, nalaglag na lang ako. Habang naririnig ko
na para bang may halimaw na umaatake sa mga lalaki. Pagkalaglag ko po, syempre hindi ko na ininda ang sakit. Nagulat na nga lang ako dahil may nagtanggal po ng piling ko. At pagkita ko, si Glenda po yun. Yung baliw. Yung pulubi. Maria, huwag ka mag-alala. Ligtas ka na. Ang anak ko na ang bahala sa mga lalaking yan. Pagkakita ko po sa likod, nakakita po ko ng isang sanggol na inaatake yung 6 na lalaki. Wala silang magawa. Maliit lang po yung sanggol Siguro mga 1 years old. Pero nakita kong para po itong halimaw. Isang tiyanak. Mabilis siya, malakas, nakakatakot. Sa isang iglap, napatay po niya ang 2 lalaki, habang yung 4 naman po, sugatan. Binitbit po nila ang mga namatay nilang kasamahan at pagkatapos, tumakbo po sila papunta sa malayo. Natakot pa nga ako nun kasi dahan-dahan pong lumapit yung tiyanak. Nakakatakot ito. Huwag ka matakot. Hindi masama ang anak ko. Galit lang siya sa mga hindi mabubuti. Totoo nga po. Dahil nung pagkalapit tong tiyanak doon kay Glenda, nagbago po ito. Naging sanggol. Hindi balo si Glenda. Meron nga talaga siyang anak. Pero papaano? Mabuti pa, Maria. Umuwi ka na. Baka bumalik pa sila. Hindi na ako nakapagsalita nun. Iniwan lang ako ni Glenda. Binuhat niya lang ang anak niya. Pagkatapos, naglaho sila sa kadiliman ng ganun-ganun lang. Nang matauhan ako, mabilis akong tumakbo papauwi sa amin. Siyempre, hindi ko kinuwento sa nani at tatay ko ang nangyari sa akin. Isang lasinggero, isang tsismosa. Posibleng maniwala sila sa akin. Mula po ng araw na yon, natigil po ang insidente ng pagkawala ng mga dalaga sa aming lugar. Pero bukod dun, hindi ko na rin po nakita pa si Glenda at ang anak niya na isang tiyanak. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. Kung hindi dahil sa kanila, malamang wala na ako. Dito na lang po, Sir Paul. Merry Christmas and Happy New Year.